Para sa mga high-level mutants, halos walang bisa ang mga karaniwang armas. Malinaw na ipinaliwanag ni Jiang Yi, ang abilidad ko sa espasyo ay nagbibigay sa akin ng kakayahang palawakin ang abot at lakas ng aking pag-atake. Kahit laban sa kapwa mutant, kaya kong magdulot ng malubhang pinsala, maliban na lang kung heavily armored sila, gaya ng mga orc-class mutants. Dagdag niya ng may kumpiyansa, bukod pa riyan, marami akong origin bullets at holy silver bullets na pwedeng magamit. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Xiaoxiao at lumabas ang isang ngiti sa kanyang mukha. Aba, swerte naman natin. Mag-iba ang laban kapag kasama ka sa team. Kumisat si Peng Li, tila nagtataka. Teka, bakit naman? Lumingon si Chen Xiaoxiao kay Peng Li at mumiti ng kampante. Isipin mo na lang. Dahil sa isang kasamahan na may space abilities, hindi na tayo maubusan ng supplies. Kaya nating magtagal sa mga misyon nang hindi nag-aalala sa gutom, sakit, o pagod. Lumambot ang ekspresyon ni Peng Li at tumango siya. Ah, gets ko na. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas nakikilala ni Jiang Yi sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Si Chen Xiaoxiao ay likas na leader. Palaging handang umako ng responsibilidad at may matalas at lohikal na pag-isip. Pinahahalagahan ito ni Jiang Yi, palagi siyang mas komportableng makipagtrabaho sa mga matatalinong tao. Pagkatapos, tumingin si Jiang Yi kay Liang Yu at itinuro ito. Ito si Liang Yu. Isa siyang enhanced type mutant at isang martial arts expert. Sa totoo lang, wala na akong masyadong masasabi pa, diretsyo at malakas siya. Tumango ng bahagya si Liang Yu, kalmado at tiwala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kakayahan ni Liang Yu sa pakikipaglaban ay tunay na pambihira. Sa totoo lang, kahit wala ang kanyang mutant powers, malaki ang posibilidad na kaya niyang talunin ang mga level 2 beta mutants gamit lamang ang kanyang martial arts skills. Samantala, sina Peng Li at Chen Xiaoxiao ay tila hindi ganoong kahanga-hanga ang tingin kay Liang Yu. Tumango lamang sila ng pormal. Para sa kanila, hindi naman ganoon ka-regular ang mga enhanced mutants. At sa totoo lang, hindi nila lubos na nauunawaan ang bigat ng pagiging isang martial arts master. Biglang napansin ni Chen Xiaoxiao ang isang maliit na bunton ng balahibo na nakahiga sa kandungan ni Jiang Yi. So ano naman yan, tanong niya na may matalim na ngiti. Huwag mong sabihin isa lang itong alagang pusa. Walang ordinaryong hayop ang makakayanan ang lamig na negatibo 60 degrees. At sa totoo lang, hindi ka mukhang tipo ng tao na magdadala ng alaga sa ganitong delikadong misyon ng basta-basta lang. Mahinang tumawa si Jiang Yi. Matulis ang mata mo, Chen Xiaoxiao. Tama ka, hindi ordinaryong pusa si Huahua. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Peng Li. Teka, Huahua? Gaya nung pusa sa tula ni Wang Wei. Lumingon ang lahat sa kanya na tila nagtataka. Napabuntong hininga si Peng Li. Ano ba? Hindi ba pwedeng mag-refer ang isang babae sa literatura? Mabilis na kumaway si Chen Xiaoxiao habang tumatawa. Huwag mo nang pansinin yan. Ganyan talaga siya palagi. Ayos lang, sagot ni Jiang Yi na may bahagyang ngiti habang hinihimas ang balahibo ni Huahua. Si Huahua ay isang mutated creature. Kung i-classify siya sa antas ng tao, papasa siya bilang delta level. Ang natatanging kakayahan ni Huahua ay ang umunlad sa pamamagitan ng pagkain ng mutant energy, isang bagay na nagbigay sa kanya ng mas malaking halaga kaysa sa ordinaryong alagang hayop. Nagnining ang mga mata ni Chen Xiaoxiao. Wow! Ibig sabihin, 5 na ang Delta-level combatants sa team natin. At hindi lang yon, may space ability user pa tayo. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa mukha ni Peng Li. Ibig sabihin may pag-asa tayong makuha ang Linhai City. Tumango si Chen Xiaoxiao nang may kumpiyansa. Eksakto. Ngumiti lang si Jiang Yi at hindi na nagsalita. Ngunit punong-puno na ng enerhiya si Chen Xiaoxiao. Alright, tara. Balikan natin ang mission details, sabay-sabay. Mas mabuting pag-usapan ito bilang team kaysa mag-aral ng impormasyon ng kanya-kanya. Pero bago ang lahat, hindi ba't dapat pag-usapan muna natin ang tungkol sa teamwork? Ang ibig kong sabihin, kung magiging team tayo, may isang patakaran na kailangang sundin. Kapag nasa aksyon tayo, kailangang sundin nyo ang mga utos ko. Mula sa simula ng kanilang pag-uusap, natural nang naging leader si Chen Xiaoxiao. Hindi ito pinigilan ni Jiang Yi. Hinayaan lang niya ito, nakangiti sa kanyang tipikal na tahimik na paraan. Hindi dahil hindi niya napansin, kundi dahil wala siyang pakialam. Para kay Jiang Yi, hindi ganoon kahalaga ang team na ito.
Hindi dahil hindi niya pinahahalagahan ang mga miyembro, kundi dahil sa huli, wala ni isa sa kanila ang tunay na nakakaalam ng kanyang totoong lakas. Siguro, sa mga darating na laban, hindi niya ganap na matatalo ang lahat ng miyembro ng Eclipse Moon. Pero isang bagay ang tiyak, kung gugustuhin niyang umalis, walang makakapigil sa kanya. Pero sa ngayon, kung gusto ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li na makipagsanib puwersa sa kanya, kailangan nilang makinig. At iyon ay hindi pwedeng pag-usapan. Pagkatapos magsalita ni Jiang Yi, kumitid ang mga mata ni Chen Xiaoxiao, puno ng pag-iisip. Maging si Peng Li ay seryosong tumingin sa kanya. Ang isyu kung sino ang dapat mamuno ay hindi nila matatakasan. Matagal nang sinusubukan ni Chen Xiaoxiao na unti-unting kunin ang direksyon ng grupo, isang leader na sa pangalan lang si Jiang Yi, habang siya ang totoong namamahala. Pero si Jiang Yi ay hindi tipo ng tao na basta-basta na lang susunod sa utos ng walang tanong. Malamig pero matatag na nagsalita si Chen Xiaoxiao. Napakabihira at makapangyarihan ng abilidad mo, Jiang Yi. Bilang kapitan, iginagalang namin ang iyong posisyon at mga desisyon. Pero kung makakagawa ka ng mga desisyon na sa tingin namin ay hindi tama, may karapatan kaming itama ka. Sa unang tingin, tila makatwiran ang mga salita niya, makikinig sila, pero kung sa tingin nila ay mali ang desisyon, sila ang mamumuno. Pero sa totoo lang, ibig sabihin lang nito na Chen Xiaoxiao at Peng Li ay wala talagang balak sundin ang pamumuno ni Jiang Yi. Gusto nilang sila ang may huling salita. Sa kabila nito, hindi nawala ang malamig na ngiti ni Jiang Yi. Kung ganyan ang pananaw nyo, baka mas mabuting huwag na lang tayong magsama-sama. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila walang pakialam. Malaya kayong kumilos ng mag-isa. Kami ni Liang Yu at Hua Hua ay sapat na bilang isang team. Sa teknikal na usapan, kulang lang kami ng isa para maging kumpletong 4 na miyembro. Tumingin si Jiang Yi kay Liang Yu, na tahimik lang na nakatayo sa tabi niya, bago niya marahang hinaplos si Hua Hua, ang maliit na nilalang na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Si Liang Yu ay sumusunod sa mga utos ko, ganoon din si Hua Hua. Maganda ang takbo ng teamwork namin. Kaya kung sasama man kayo o hindi, sa totoo lang, walang gaanong epekto sa amin. Bahagyang umayos ng upo si Jiang Yi at mumiti ng matalim. Kung wala tayong tiwala sa isa't isa, anong silbi ng pagsasama natin? Hindi ba't ganon din ang iniisip nyo? Saglit na nabasag ang tiwala sa mukha ni Chen Xiaoxiao. Dumaan ang isang anino ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Peng Li, teka seryoso ka ba? Handa mo talagang buwagin ang grupo natin dahil lang dito. Lumapit siya ng bahagya, ang boses ay puno ng kaba. Delikado ang misyong ito. 10 grupo na ang nabura sa pagsubok na tapusin ito. Kapag naghiwa-hiwalay tayo, bababa ng husto ang tsansa nating mabuhay. Mayroon tayong 5 Delta level combatants. Kung magkakasama tayo, pinakamalaki ang posibilidad na magtagumpay. Ang paghihiwalay ay makakasama lang sa ating lahat. Hindi na tinag si Jiang Yi. Sa halip, mas komportable pa siyang sumandal sa sofa, itinukod ang isang binti sa isa pa. Pero kung wala kayong tiwala sa akin bilang kapitan, para na rin tayong magkakahiwalay. Ang pagsasama ng walang tiwala ay magpapabagal lang sa atin at maaaring magdulot ng trahedya. Kaya sabihin niyo sa akin, anong silbi ng ganitong pagsasama? Bahagyang lumambot ang boses ni Chen Xiaoxiao habang sinusubukang kumbinsihin siya. Tignan mo, Jiang Yi, kakasimula pa lang nating magkakilala. Hindi pa tayo lubos na komportable sa isa't isa. Pero hindi ba't mas maganda pa rin ang mas maraming tao sa grupo para mas mataas ang tsansa nating mabuhay? Isang matamlay ngunit makahulugang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jiang Yi. Sa tabi niya, bahagyang tumawa si Liang Yu. Tumingin siya kina Chen Xiaoxiao at Peng Li, puno ng aliw ang kanyang mga mata. Alam niyo ba talaga kung sino ang kinakausap niyo? Si Jiang Yi ay hindi lang basta isang Delta level mutant. Siya ang pinakamakapangyarihang Delta level expert sa buong Jiangnan region. Ang kanyang mga kakayahan ay napaka-overpowered na kahit ang mga Epsilon-level mutants na itinuturing na mga alamat ay magdadalawang isip bago siya harapin. Kung nagdududa sila, pwede silang magtanong kay Yuan Kongya tungkol sa gulong kayang likhay ni Jiang Yi. At heto sila, pinag-uusapan kung paano sila makakauwing buhay. Ayaw ni Jiang Yi na sumama sila. Hindi dahil ayaw niya sa kanila, kundi dahil pabigat lang sila sa kanya. Pero kung tatanggihan niya sila ng diretsyo, makakalikha iyon ng hinala mula sa mga nakatataas. Bumuntong hininga si Jiang Yi at kumibit balikat. CJ, kung gusto niyo talagang magsama-sama tayo, payag ako.
Pero linawin ko lang, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, malaya kayong kumilos ng sarili nyo. Huwag kayong mag-alala sa amin ni Liang Yu at Hua Hua. Kakayanin namin. Kumulot ang noo ni Chen Xiaoxiao. Hindi siya makapaniwala sa ipinapakitang asal ni Jiang Yi. Jiang Yi, hindi ito biro. Misyon ito na may dalang buhay at kamatayan. Hindi pwedeng pride o inis ang magdikta sa mga desisyon mo. Maraming buhay ang nakataya dito. Bumuntong hininga si Jiang Yi at bahagyang yumuko, itinukod ang baba sa kanyang kamay habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Chen Xiaoxiao. Ganito na lang, ang survival skills ko ay sapat para matiyak na makakaligtas kami ni Liang Yu at Hua Hua sa misyon na ito. Kahit gaano pa ito kadelikado, kahit gaano pa kalabo ang tsansa, makakaligtas kami. Sandaling natahimik ang silid. Nagpalitan ng tingin sina Chen Xiaoxiao at Peng Li, kapwa hindi makasagot. Ang mga sinabi ni Jiang Yi ay hindi basta pagyayabang. May kung anong tiwala sa boses niya, kalma, matatag, at walang pag-aalinlangan na imposibleng pagdudahan. At sa katahimikang bumalot sa paligid, unti-unting lumubog sa isip ni Chen Xiaoxiao at Peng Li ang katotohanan ng sitwasyon nila. Sa tingin niyo ba may obligasyon akong protektahan ang mga taong hindi sumusunod sa utos ko? Diretsahan ang mga salita ni Jiang Yi. Kung hindi pa rin nila ito naiintindihan, hindi na siya magsasayang ng oras para paliwanagan pa sila. Sabi mo sigurado kang makakaligtas ka, pati na rin silang dalawa? Tanong ni Chen Xiaoxiao, habang nakapatong ang baba niya sa isang kamay, malalim na nag-isip. Maya-maya, huminga siya ng malalim at tumango. Naiintindihan ko na. Ganoon pala. Tahimik na tanong ni Peng Li, anong naiintindihan mo? Tumingin si Chen Xiaoxiao kay Jiang Yi at napabuntong hininga. Ito ang benepisyo ng space ability. Hindi ba't nabanggit na niya ito dati? Kaya niyang maglakbay sa espasyo. Ibig sabihin, kung may mangyaring masama kaya lang niyang tumakas. Dahil sa pambihirang abilidad ng space system, kung gugustuhin niyang makatakas, halos imposibleng mapatay siya ng kahit sino. Baka mayroon mang kalaban na kayang sumabay sa ganitong abilidad, pero dahil ang Celestial Team ang sasalo sa lahat ng atensyon at pag-atake, imposibleng habulin siya ng Eclipse gamit ang lahat ng lakas nila. Sa ganitong sitwasyon hindi ba't parang hindi na siya matatalo? Isang kakaibang tingin ang ibinigay ni Peng Li kay Jiang Yi, at bumulong, napakatuso mo. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi. Alam mo bang naririnig kita? Nakangiting sumagot si Peng Li, sinadya ko yon. Nagpakita siya ng isang mapang-asar ng ngiti kay Jiang Yi. Walang nasabi si Jiang Yi. Talagang wala na siyang maisagot sa sitwasyon na ito. Matapos ang maingat na pag-iisip, nagdesisyon si Chen Xiaoxiao. Sige, sa darating na misyon, susunod kami sa mga utos mo. Pero kung magiging sobrang mapanganib o hindi makatwiran ang mga desisyon mo, magkakanya-kanya na lang tayo. Ano sa tingin mo? Tumango si Jiang Yi. Ayos, kasunduan yan. Kung hindi lang ito utos ng mga nakatataas, direkta na sana siyang pumunta kay Zhu Zeng at hiniling na sila na lang ni Liang Yu at Hua Hua ang magsama-sama sa misyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi.